Start praying, start talking, and listening to Yeah, si God. Mark. Diba si Mary? Why si Mary? Kasi nakikinig siya kay God. Kasi nakikinig siya kay God. Hindi siya abala habang nagsasalita. Diba? Ang sabi ni God, diba? You have to focus on me. Diba? One thing I have asked of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of God all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord. Diba? Yun ang gagawin niya talaga. Bantayan na lang yung kagandahan ni God. Pag-aralan mo yung word niya, ano ba yung gusto niya, ano mo siya mapapasaya, ano ba yung relationship sa mga disciple, apostles, alamin mo yun. Diba? Hindi mo malalaman yun kapag pray ka lang ng pray. Hindi mo siya makikilala. Hindi mo siya makikilala na as a healer. Hindi mo siya makikilala na Jesus Christ a comforter. Kung hindi mo siya kikilalanin, hindi mo siya lalapitan at aalamin kung paano siya namuhay nung nandito siya. Diba? It's only in the Bible. It was written in the Bible. Yun yung gazing upon. Para hindi tayo naguguluhan kung safe pa tayo. Kailangan kilala natin siya. Yan lang. Pag nakilala natin siya, ay sigurado na tayo. Kung may nagtanong sa'yo, paano yan? Nagkasala ka? Diba, Ne? No? Okay. Yung tanong ni Ne kanina umaga. Amen. Yes, amen. When I fall short sa glory ni God, sa langit ako pupunta. Pag nafe-feel ko malayo siya, sa langit pa rin ako pupunta. Diba? Bakit? Wala, emotion lang yan. Yung enemy, yun lagi niya ipapafeel. Wala, hindi. Kaya nangyayari sa buhay mo yan dahil, makasalanan ka kasi. Diba? May times na ganyan ako before. Na kaya nangyari sa buhay ko yun dahil may kasalanan ako. Minsan tatanungin ko pa si God na, akala ko ba, Lord, kapag sinabi mo, pag finorgive mo ang isang tao, you will erase the sin. You will make me whiter than snow. You will forget everything. Yung pala, yun lang yung pinapasok ng enemy. Yung sinabi pala ni God, totoo pala. Nakalimutan ko na yan. Naipako na yan. Nakalimutan. Kaya nga sabi ko sa'yo, press on forward. Kung may nangyayari sa buhay mo, may rason yun. But it is not because dahil may sin ka noon na pinagbabayaran mo. Wala. Minsan iniisip natin yan, di ba? Kaya siguro, Lord, ang layo mo kasi dahil sa mga sin ko. Kaya siguro nangyari ito sa buhay ko. Kaya siguro hanggang ngayon, yung pinag-pray ko, hindi pa rin natutupad. Oo nga, ganun. Madalas Yung kung inisip natin, yung parang dahil sa kasalanan. Marami tayong hindi maintindihan. Balik tayo sa Isaiah, di ba? Gaze sa isang marriage, wala na. I love you. Tumigil ka nga dyan. Ano naman gusto mo? Baka bibig na. Lumayas ka nga sa harap ko. Di ba? Yan ang bibig mo na. Pero, makakainis. Di ba? Minsan ganon, pwedeng ganon. Di ba? Correct. Tayong comfortable with our salvation. Comfortable with God. Di ba? Kapag nagkasala to, ay hindi, mahal naman ako ni God. Ba, minsan sa asawa natin, ay, mahal naman ako niyan. Okay lang sa kanya yan. Di ba? No, kahit anong sabihin. So, we don't really take God seriously. Paano yan si God serious sa atin, di ba? Tayo hindi. So, balik tayo dito sa ano. In every aspect of our life, we must live by faith. Diba? Basahin natin yung Romans 1:16. God speaks to us in three ways. Number 1 is through the Bible. Number 2, through His Holy Spirit. Number 3, through others. I want to encourage you to be in a relationship with others who can disciple you, mentor you, and spur you on in your relationship with God. It is helpful to know that anything God ever says to us by the leading of His Holy Spirit or through other people will always agree with the patterns, principles, and promises in the Bible. My encouragement for you today is to start today. Start praying, start talking, and listening to God.